asking and I keep asking until Prophet Rainer have his um preaching kahapon. And one thing na sinabi niya, how can you have your stand with the Lord if you don't have your identity? Now, guys, if this word comment or come into your mind, ano yung naiisip ninyo? Can you please comment it in our comment box? Ayan. Kung inaiisip nyo or nag-come up or nag-pop up yung word na identity sa mind ninyo, ano yung naiisip ninyo? Or ano yung unang nagpa-pop up? Kung ano yung unang-unang naiisip ninyo? You can comment it in our chat box. Sorry guys, may parasitation. Guys, you can comment it. Or hindi ko lang talaga nakikita. Hello po. Gising po ba kayo? You can open. Ayan, pagkakakilanlan. Pagkakakilanlan, sabi ni Pastor Carl. Guys, if you are comfortable with opening your cam, you can open it. But, ayan, you can open it para naman alam ko na may kausap ako or, yeah, para naman alam ko na may kausap ako. Ayan, so, ang sabi ni Pastor Carl, pagkakakilanlan, identity. So, as I search the word identity, um, uh, identity will never be an identity na word if wala siyang pinagmulan or wala siyang roots or hindi siya makikreate pag wala siyang pinagmulan. For example, you have your own identity, but you cannot be a person without your mother or father. Right? Hindi ka magiging si Ann kung wala si mama or papa mo. I cannot be Miltikin kung wala si Papa Harry or wala si Mama Rebecca. Or di ako mabubuo kung walang roots na napinagmulan. And if we have that roots na pinagmulan or meron si mama at papa, of course, may mga characteristic or genes or DNA na nagsama para mabuo ka. So, ibig sabihin, yung ikaw mismo ay nagmula ka sa genes, nagmula ka sa DNA ng mama at papa mo. Right? Tama po ba? So, you have that identity na nanggaling kay mama at papa mo, which wherein you are unique, pero you are formed with their genes. Tama ba? Your eyes is, yung mata mo is unique. Meron siyang different genes or different DNA na nagiging unique siya, 'di ba? Pag sa security or sa mga door, right? Ginagamit nila yung eyes nila para maging lock. Kung i-scan yung mata nila, mag-a-unlock yung door and it became their security because it is unique. Also, our fingerprint, it is unique. 'Di ba? It is unique. Ano pa ba ang unique sa atin? Our face, hindi tayo magkakapareho ng face. It is unique. So, 'di ba sa ID natin, sino may ID dito? Makiki-heart pag may ID kayo. Ayan, 'di ba sa ID natin, may nakalagay doon na identification kung sino ka, which is yung mukha mo, yung pangalan mo, yung pirma mo kung kailan ka pinanganak, 'di ba? And it's become our identification. So sa school, kung wala kang ID, hindi ka makakapasok. Kahit alam ng guard, na estudyante ka doon, kung wala kang ID, wala kang identification na hawak, hindi ka makakapasok. So, same same sa lalo sa mga private school, no ID, no entry. 'Di ba? Kahit kilala mo yung guard, kung wala kang ID, hindi ka makakapasok. So, bakit Ate Milky identity yung topic mo ngayon? Because nowadays, bakit, 'di ba? Bakit minsan? Tinawag tayo ni Lord to be a light. Tinawag tayo ni Lord to be
ambassador, to be a warrior of the Lord, to be a salt in this world. May kanya-kanya tayong pagkakatawag. But why? Bakit minsan hindi natin nalalakaran yung pagkakatawag or yung calling na yun na binigay sa atin ni Lord? Bakit tinawag tayo to be a salt in this world? Tinawag tayo to be a light to this world. But why we cannot perform or we cannot act like a light in this world? Bakit hindi tayo nakakapag-walk to be a salt in this world? Na minsan God put you in a circle of friends na dapat ikaw yung light pero hindi ikaw yung nagsisilbing light. God put you in the place or put you in your family to be a salt, pero bakit hindi ka nagiging salt? Hindi ikaw nagiging light sa bahay ninyo. Bagkus ikaw pa yung nagiging pasimuno ng kalokohan. Aray ko. Ikaw pa yung naging pasimuno ng away sa loob ng bahay nyo. Ikaw pa yung pasimuno ng pagiging tamad sa loob ng bahay nyo. Bakit? Because you are lack of identity. You don't know who you are. You may know who you are in the sight of other people. You may know who you are in the sight or kay Satan, in the enemy, because tinatawag ka ng kaaway the way na namuhay ka noon. And yun yung pinapakinggan natin. And that identity, yung pinapakinggan natin. So, we need to know our identity, not because, or we need to know our identity in the sight of the Lord, not in the sight of other people, not in the sight of our past, but in the sight of the Lord Jesus. So, bakit identity? So, sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. So, I know and I believe that it is so familiar to you. Sabi dito, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. So, pakikihart if you are belong to Christ na. 'Di ba lahat naman tayo, we are all belong to Christ because God saved us. Sabi dito, belong to Christ has become a new person. You are a new person and the old life is gone and the new life has gone. Sabi dito, your old life is gone and the new life has begun. But bakit minsan, hindi lang minsan, bakit parati nating binabalikan yung old life natin? Bakit binabalikan natin dating gawain natin? Bakit kahit sinabi ni Lord that you are saved, kahit sinabi ni Lord that you are a new person, we keep on going back sa kung anong buhay natin noon because we are locked in our identity. You don't know who you are in the sight of the Lord. And this is what I've learned in this season, that being Christianity is not always, or it's not all about kung ga, kung gaano man karami kung gaano man karami yung na devotion mo. Hindi gaano kahaba yung prayer life mo. Kung gaano kahaba yung fasting mo, because you can devote yourself in reading the Bible carnally pero not spiritually. You can pray carnal mind but not spiritually mind. Because if you pray, if you read the Bible with the Spirit, with the Holy Spirit, it will change you. And also, it will stir up your spirit. So, if you are reading the Bible without a change in your life, if hindi mo nakikilala ang Diyos,
you are reading your Bible carnally, just with your mind, your own revelation, not the revelation of the Holy Spirit. So why we are going back, bumabalik sa old life natin, pero sinabi na ng Diyos that you are a new person and the new life has begun. It is because we don't know our stand to the Lord and we don't know our identity to the Lord. And sabi ko nga kanina that identity, you are not who you are if walang pinagmulan or walang roots. So, let me just next up. Now, we will tatalakayan natin ngayon yung story ni um Gideon. Oh, you can react if you know Gideon. Who knows Gideon? Gideon. Si Pastor Carl lang, si Richie lang, nakakaalam kay Gideon. Ayan. So, ayan, amen. Ayan. So, sabi dito sa Judges 6:11 to 12, sabi dito, the angel of the Lord came, sat down under the oak in Ophrah that belongs to Joash the Abizrite, where his son Gideon was threshing meat in a winepress to keep it from Midianites. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." So can you please say it to yourself that I am a mighty warrior of the Lord. Amen. Can you please declare it to yourself that you are a mighty warrior of the Lord? Sabi dito, the Lord is with you, mighty warrior. But before that, let me bakit dito, sabi dito, where his son Gideon was threshing wheat in the winespress to keep it from the Midianites. Bakit nagtatago si Gideon na mag-thresh ng wheat in a winespress sa Midianite? Bakit nagtatago ang mga Israel sa cave at natatakot sila sa mga Midianite? Why are you still hiding in a cave, in a dark, at takot na takot sa mga kaaway? Israelites is tawag nito, sinakop ng mga Midianites. Israelites ay natatakot na baka kunin yung mga wheat nila because that time they are nasakop sila, and then yung mga ari-arian nila, yung mga tinatanim nila, hina-harvest pero hindi nagiging sa kanila. Kinukuha ng mga Midianites. Why are they so afraid with Midianites? And I want to ask you, why are you so afraid with the devil? Why you're so afraid at nagtatago ka? Ay sinabi ni Lord dito, mighty warrior. I want to emphasize to you that before God, the first that God will change, God change in your life yan, guys. In your life is your identity. Ang unang sasabihin ni Lord sa iyo ay yung identity mo. I just want to emphasize, the Lord is with you, mighty warrior. Nung una yung na-encounter si Lord, or una yung punta sa church, or una yung na-encounter ang word ni Lord, ano yung unang tumatak sa inyo? Ano yung unang word sa inyo ni Lord? Mostly, di ba, John 3:16. Yun yung nangusap sa atin eh. Yun yung unang nangusap sa atin na verse ni Lord eh. Na word ni Lord, di ba? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever perish will not have, that whoever believe in Him will not perish but have eternal life. Na sinasabi ng mga nag-evangelize, na sinasabi ng mga nagpipreach sa harapan na mahal ka ni Lord.
na mahal ka ni Lord, na na sinacrifice niya yung sarili niyang anak for your sin to be vanished and for you to be saved. 'Di ba yun yun? Yun yung mostly sa atin, yun yung unang nangusap sa atin. And come to think of it, ang unang nangusap sa atin is mahal ka ni Lord. Ang unang nangusap sa atin is God saved you. Ang unang nangusap sa atin is God died on the cross, which is the gospel. God died on the cross for your sin, and He rose up for us to be saved. Diba? Yun yung unang nangusap sa atin, which is, that's our identity in the sight of the Lord. Na sinasabi, mahal ka ni Lord, but why some of us, hinahanap pa rin sa ibang tao or sa ibang bagay, sa ibang sitwasyon, yung pagmamahal na sa Diyos lang natin na tatanggap, na kayang mag-feel sa heart natin. Why other people keep seeking yung mag-feel sa heart nila, yung magpupuno sa puso nila. Why? Because they don't know their identity to the Lord. They don't know na minahal sila ni Lord. They don't know na may namatay para sa kanila. And yan yung unang pag-uusap o pangungusap ni Lord sa atin, that God loves us. Come to think of it, hindi kilala ni Gideon na angel yung kausap niya. The Lord is with you, mighty warrior. Parang hindi siya confident, parang ang weird na may isang tao na nakaupo doon sa oak, tapos magsasabi sa iyo na the Lord is with you, mighty warrior. It's that a coincidence na noong una mo nakilala si Lord, sinabi niya, mahal ka ni Lord. Hindi coincidence na sinabi ni Lord nung unang pagkatagpo mo sa kanya, God save you. Sinalba ka ni Lord. Mahal ka ni Lord. Namatay siya para sa iyo. Because that will serve as our identity. And it will fill us and become whole. Magiging whole tayo doon. So, the first that God will change in our life or in your life is our identity. Bakit sinabi ko change? Because we have our own identity before tayo tinigtas ni Lord, which is our carnality or yung identity mo nung makasalanan ka pa. And God wanted to change that in a new person. 'Di ba? Naranasan niyo na ba na noong nabaptize ka, naging Kristiyano ka, sinasabi ng mga tao, uy, uy, nagmumura to, ngayon hindi na. Ala, noon, naninigarilyo to, hindi na. Ala, noon ito, umiinom ng alak, ngayon hindi na. Ala, noon to, sumasali lang sa amin para makichismis, ngayon hindi na. Ala, noon magagalitin to, ngayon hindi na. 'Di ba? People will see change. Because God wanted to change your identity sa mga tao, especially sa harapan niya. Because hindi ka lang sinalba ni Lord, pero gusto kanyang, hindi ka lang sinalba ni Lord, pero babaguhin ka niya. Okay, next. Okay, next. So sabi dito, Gideon said to him, if I may ask, sir, why has all this happened to us if the Lord is with us? What about all wonderful things that our father told us the Lord used to do, how he brought them out of Egypt? The Lord has abandoned us and left us to the mercy of Midianites. Gideon said to him,
if I may ask, sir, why has all this happened to us if the Lord is with us? What about all the wonderful things that our father told us the Lord used to do? How he brought us, how he brought them out of Egypt. The Lord abandoned us and left us to the mercy of Midianites. Why God wanted us to be changed in identity, especially in renewing our mind, that we may walk in spirit, or we think spiritually. Because if our mind is not parang nandun pa lang sa carnality, hindi natin maalalaman or hindi natin matetest in the spirit, or hindi natin mape-perceive na yung kinakausap pala natin ay ang Diyos. The Bible said spiritual things ay nagbubunga lang ng spiritual pag spiritual kang tao. Nagbubunga lang din ng carnality, or yes, sin, if you are a carnal person. The same with hindi mo mape-perceive ang isang spiritual na bagay kung hindi ka spiritual. You can perceive that God is talking to you if you are still in a carnal mind. Gideon don't know na yung kausap niya is an angel. And if we are still in a carnal mind, sasabihin mo talaga kay Lord, sa situation na yan, sasabihin mo talaga, Lord, kung totoo talaga si Lord, bakit ganito ito yung nararanasan ko? Kung totoo talaga si Lord, bakit naghihirap ako ngayon? Kung totoo si Lord, bakit ganito yung situation ko? Bakit naghihirap ako financial? Bakit ako naghihirap sa family ko? Bakit ako naghihirap as a person? Bakit ako naghihirap in school? Bakit ako nahihirapan? Because you're still in a carnality. You will think as a carnal people. Sabi dito ni Gideon, if I may ask, sir, why has all this happened to us if the Lord is with us? Bakit kung nasa akin ng Lord, ganito yung nangyayari sa paligid ko? Ganito yung nangyayari sa akin. Kailangan ko pang magtago para lang makapag-harvest ng wheat, i-trash up, para lang ng wheat, para may makain kami. Kasi kung makikita ng mga Midianite, kukunin nila. Bakit ganun yung nangyayari sa amin? What about all the wonderful things that our Father told us the Lord used to do, how He brought them out of Egypt? As you can see, guys, He has an idea kung ano yung ginawa ni Lord noon. He has an idea na pinalaya ni Lord ang mga Israelita sa Egypt. He has an idea that the Lord can do wonderful things because our Father told us used to do. Sinabi ng mga ninuno nila yung mga ginawa ni Lord sa kanila noon. But still, the Lord, sabi niya dito, the Lord has abandoned us. Because you are called to experience Him to be a witness. Hindi ka lang tinawag ni Lord para marinig or pakinggan ang mga testimony sa paligid mo. Hindi ka lang tinawag ni Lord para hindi siya ma-experience, because you know what, guys, this is my testimony. Before napunta ako dito sa WTGR, I know God. I know Him. Not because I experience Him, but because that's what I heard sa mga taong, sa mga taong nasa paligid ko. Yun yung naririnig ko, na si Lord, yes, si Lord, provider si Lord, si Lord, healer si Lord.
si Lord, ganito, ganyan. Yun yung alam ko, or yun yung alam ko kay Lord kasi yun yung naririnig ko. But when when I came in WTJR, I experienced Him. The true experience. You know what, guys? Hindi ko inaasam or hindi ko inaasahan yung mga nangyayari sa akin ngayon. Especially in my schooling, especially sa financial, especially sa family ko, especially sa ministry na meron ako ngayon. Noon, hirap na hirap ako sa pag-aaral. Totoo yan. Pinagpupuyatan ko mag-aral. Umaabot ako ng alauna para lang mag-review. Umaabot ako ng ilang oras para mag-review. And alam nila Pastor Carl noon yan kasi hindi ako nag-a-attend ng GMeet or nag-a-attend man ako pero pinagsasabay kong mag-review tapos makinig kay Pastor. But when time comes in this season, I perceive what the Lord wanted to do. For example, may quiz kami. But I choose to spend time with Him. Kinabukasan walang quiz. Pero alam kong walang quiz because that's what He said. Walang quiz bukas. Huwag kang mag-review, mag-spend ka ng time sa akin. And I experienced that. In financially. Noon, sobrang grabe sa bahay na pinag-aawayan ni mother and father ang pera. Lagi akong sumbong kay Pastor Carlo. Nag-aaway na naman sila mama at papa. Laging ganun. Sobrang, alam mo yun, parang nahihiya ka na lang kay Pastor Carl na yun na lang lagi yung sinusumbong mo sa kanya. Pero, ayan. Pero, dun ko din natutunan kung paano mag-submit kay Pastor Carl. Not because paulit-ulit yung sinusumbong mo, but because, paano ka mag-submit sa pastor mo. Dalawang ano lang yan eh. 2 reasons lang yan bakit paulit-ulit eh. Hindi mo pa nape-perceive kung anong gustong ipaabot sa'yo ni Lord or iparinig sa'yo ni Lord or sadyang hindi mo talaga ginagawa kung ano yung sinasabi ng pastor mo sa'yo. Yun lang yun eh. Kung alam mo na kung bakit anong roots ng problema mo, isa na lang yun, hindi mo ginagawa kung anong pinapagawa ng Diyos o hindi mo ginagawa kung anong pinapagawa ng pastor mo. Kasi alam niyo guys, simula nung nag-obey ako, especially in tithes and offering. Ayan. Simula nung nagta-tithes and offering ako kay Lord, grabe yung blessing niya sa akin. Na nagpo-flow sa family ko. Kung noon talaga sa allowance, sa bayad ng boarding, sa bahay. Grabe, parang, alam mo yun, parang hindi ako anak ni Lord kasi, parang, alam mo yun, parang gipit na gipit kayo na wala man lang mahugot, wala man lang makuhanan ng pera. Because that time, wala ding trabaho si Papa. Tapos, nag-aaral ako. Tapos si Mama naman, kulang naman yung sinusweldo niya because yung sweldo niya parang pang araw-araw lang nila kasi nandito ako sa boarding. Pang araw-araw lang nila which is 400 pesos. Tapos pang ulam nila, pang allowance ng kapatid ko. Tapos pang allowance pa sa bahay. Mga binibili na kailangan sa bahay. So, parang, alam niyo yun, parang tuyot na tuyot kami sa bahay. But when you started to obey the Lord, you will, parang sinasabi nga sa Bible, para kang isang puno na sa tabi ng dalampasigan or sa tabi ng river na hindi ka matutuyot. Whatever the season. Kahit yung season ngayon, di ba? We are now in the crisis. Crisis nga ngayon eh. Ang taas ng bilihin, ang taas ng gasolina. Dahil tumaas ang gasolina, tumaas ang bilihin. But hindi mo mararamdaman because you are in the Lord. And yung source mo na kay Lord. So, you are called to experience Him. To be a witness. How can you defend your Lord kung hindi mo siya na-experience?
paano yun, ganito, parang sa ano, parang sa court, magiging witness ka. Anong sasabihin mo dun? Sinabi kasi na ganito, na ganito. Sinabi kasi ni ni Pastor Carl na ganito yung nangyari sa sa event na yon. Sasabihin mo ba na ganun? No. You cannot defend something that you don't, parang hindi mo siya nakita, hindi mo narinig, hindi mo siya nakita, hindi mo narinig. You can't defend. And you can only defend God kung naranasan mo siya. 'Di ba? May times nga na ano na sinasabi ko, bakit ganyan yung Lord yo pero ganito yung Lord ko? Ay, bakit yung Lord yo hindi nagpo-provide pero yung Lord ko nagpo-provide eh. Bakit yung Lord yo hindi ah, nag ah, nag nag nagka-come up in healing and deliverance pero yung Lord ko nagka-come up ng healing and deliverance. Kaya napaka-imposible kasi talaga na if you have your identity to the Lord and hindi mo siya na-experience, napaka-imposible. And one of it is yung identity mo kasi, 'di ba sabi ko kanina na may roots siya, may pinagmulan. So, one of it is your pastor. So, ang ang imposible kasi na nandito ka sa ministry of healing and deliverance, tapos hindi ka nakakapag-healing and deliverance. Napaka-imposible na yung tatay mo nag-heal and nag-walk in healing and deliverance, nakakapag-prophesy, pero ikaw hindi ka nakakawalk sa healing and deliverance. Because you know what guys, hindi tayo nag-end up sa kung anong naririnig natin, so kung anong nawi-witness natin na ginagawa ng tao, pero mag-end up tayo sa kung anong pwede nating gawin. Because guys, we cannot limit our God sa kung anong meron tayo, sa kung sino tayo, at sa kung anong kaya nating gawin. Because sabi nga sa Bible, pinili tayo because we are foolish in the world and we are weak in the sight of the world. Pinili tayo kasi yun tayo eh. Because we cannot boast if kung may kaya tayong gawin. Hindi natin kayang i-boast yun. Because we all know na si Lord yung makakagawa nilo. Makakagawa nun sa atin. You know what guys, I can speak. Yes, I can speak when it comes to reporting. Kaya kong mag-speak when it comes to sa mga kwentuhan like that. Pero I cannot speak in front of a lot of people. Pero parang hindi kapakapaniwala pag nakasama niyo ko. Pero yun yung nafe-feel ko, ay yun yung alam ko sa sarili ko na hanggang ngayon nag-i-stutter pa rin ako pag nagsasalita ako. Pero you know what guys, what I've realized is I speak not because who I am, but I speak because God is speak through me. I speak not because of what I perceive, pero I speak because God put the words through me. So, to be a witness. And tinawag tayo or we are kumbaga na hinuhulma tayo ni Lord in our identity to be a witness and to experience Him. So, next po. Yan. So, sabi dito, testimonies is not just there to inspire you, but to intricate into your mind what God can do to others, He can do it to you. Ayan. So, hindi, di ba pag may testimony, nai-inspire tayo. Yes, ganun si Lord, nagawa ni Lord sa buhay niya. But the purpose of testimony is to intricate to our mind that kung kaya ni Lord na gawin sa kanya, kaya ni Lord na gawin sa akin. Amen. Because parang i-stuck kasi tayo sa kung anong iniisip natin na kayang gawin ni Lord. Nakalimit yung kayang gawin ni Lord sa kung anong kaya nating isipin. But when we hear testimonies,
yun pala yung kaya pa rin pala ni Lord na gawin yun. And it will intricate to our mind na kaya din ni Lord na gawin sa akin. So, that's, ayan. So, next po. So, identity is a key to your calling. Ba't kulang? Wait guys, kulang po. Kulang. I add ko lang. Ayan. Sabi dito, in the next verses of the story, sabi dito, then the Lord ordered him, go with all your great strength and rescue Israel from the Midianites. I myself am sending you. Ayan, sabi ko kanina, hindi alam ni Gideon na ang kinakausap niya dito is an angel. And hindi open yung eyes niya with that. So, I would like to I would like to I would like to say to you na before pa lang, you're still a sinner. Sabi nga sa Bible, before I form you to in the womb of your mother, I know you. Sabi niya kay Ezekiel. Sinabi ng Bible that sa isang prophet that before I form you in the womb of your mother, I know you, and I separated you to be a prophet. And before na finorm ka ni Lord sa womb ng mother mo, may plano na si Lord sa'yo. Before pa to, na plano na ni Lord to kay Gideon. Plinano na ni Lord na may isang anghel na uupo sa oak at magsasabi na the Lord is with you, mighty warrior. Plinano na ni Lord lahat yun. And the key para malaman yung calling mo is your identity. Bakit some of us cannot walk in our calling? Bakit yung iba sa atin is hindi nakakapag-walk sa calling nila? Or minsan, 'di ba, we do evangelism pero hindi naman nag-grow. We do healing pero hindi naman nag-grow. Nagpro-prophesy tayo pero hindi naman nag-grow. Nakakapag-kids ministry tayo pero hindi naman nag-grow. Remember that if God called you into that place, if God called you to that calling, if God called you to do that ministry, it will eventually grow. Hindi yan magka-come up nang hindi mag-grow because you are victorious. God called you to be victorious. It is because it is not your calling. Hindi yun yung calling mo. And it's because you don't know your identity. Saan ka ba talaga tinawag ni Lord? And yun yung unang kumbaga tinuro sa akin ni Lord that parang dapat alam ko yung sarili ko. Dapat alam ko kung saan ako tinawag, kung bakit ako tinawag, kung saan ako tinawag, kung ano yung ministry na dapat hawakan ko, kung ano yung calling ko kay Lord. Because without your identity, you cannot know your calling. Hindi mo malalaman kung ano yung calling mo. You are lost. And remember this na hindi nagtawag si Lord sa Bible or hindi nagtawag si Lord nang hindi nag-grow yung ministry niya. Remember nung sa Acts when the 11 disciples stood up and boldly shared the word of the Lord. Boldly stand in the middle of synagogue and share the word of God. Ilan yung nakakayat nila? It's more than 1,000.
Ilan yung nahikayat nila na unbelievers? It is more thousand people. It is because they know their identity to the Lord. And if you're going to read it, um, they know, they know na kasama nila si Jesus Christ because of the boldness na meron sila. Because of the things na kaya nilang gawin. They see um, how Peter healed yung taong pilay. Na sinabi niya doon na I don't have silver or gold, but I will give you what I have. And pinagaling niya yung tao. And nakita ng maraming tao. And then pinatawag sila ng mga Pharisees, and the Pharisees know nakasama nila noon si Jesus Christ because they are doing the things that Jesus Christ did before. And identity. Our identity, 'di ba sabi nga sa Bible, we need to imitate Paul as he imitate Christ. And it will become our identity. Paano malalaman ng mga tao na yung identity natin is like Christ? If kung yung identity natin ay galing kay Kristo, kung hindi natin ginagawa kung ano yung ginawa niya noon. How can other people say that Kristiyano ka or anak ka ng Diyos kung hindi naman nakikita sa buhay mo na anak ka ng Diyos? You know what, guys? That our calling is not a grand. Hindi yan, hindi yan, hindi yan grand na pag pumasok ka bilang Kristiyano. Hindi yan kalaki ng ine-expect mo. Because God wanted us to obey just the little things in the Bible. Love your neighbor as you love yourself. Love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Just that command. And our calling is to obey that. Sabi nga sa Bible, you may prophesy, you may speak in tongues, you may heal, you may deliver, but if you don't have love, nothing. So our first calling is to love the Lord, and love other people. Love the people around us unconditionally. Sabi nga ni Pastor, 'di ba? You must love unconditionally. So it's our identity. Your identity is the key for your calling. Key yan para malaman mo kung anong calling mo. Example, when God changed change names from, excuse me po, from Abram to Abraham, from Moses to Moises, to Sarai to Sarah. Why God changed their name? It is connected to their calling. Moses to Moises, because he will be a father of all nations. Abram to Abraham, because he will be a father of all nations. Sarai to Sarah, because he will be a mother of all nations. God will not change you na hindi connected sa calling mo. Bakit hinuhulma ka ni Lord? To heal bakit yung puso mo is for people who are sick? Bakit yung puso mo is for people na naliligaw? Because it is connected to your calling. Okay, next po. And Gideon replied, "But Lord, how can I rescue Israel? My clan is the weakest in the tribe of Manasseh, and I am the least important member of my family." And the Lord answered, "You can do it because I will help you. You will crush the Midianites as easy as were only one man." Ayan. So, minsan sa atin kasi 'di ba sabi ni Gideon, "But Lord, how can I rescue Israel?
My clan is the weakest in the tribe of Manasseh, and I'm the least important member of my family. Minsan, sabi ko nga kanina na nililimit natin yung kayang gawin ni Lord sa kung anong kaya natin. Oo, mahina ka. Totoo yun. Oo, mahina ka. In the way, in his speech, I'm so weak in his speech na napapansin nyo ngayon that I stutter. Even though nagtuturo ako ng bata, even though I'm good in speech, kumbaga magaling naman ako when it comes to presentation. I do not stutter, but when it comes to sharing the word of the Lord, I stutter. Hindi ko alam kung bakit nag-i-stutter ako palagi. But the Lord will bring, sabi niya dito, you can because I will help you. Not because you can help yourself or not because of your strength, but because kung anong gagawin ni Lord sa buhay mo. Alam niyo guys, I'm so amazed sa buhay ni Pastor Jericho when it comes to singing. Sabi niya kasi doon na sintonado siya noon, na bangaw-bangaw siya noon. Alam niyo ba yung word na bangaw? In Ilocano kasi, sintonado. Ayan. Bangaw. Ayan, sintonado siya noon na hindi niya nahihit yung mga key. Pag meron yung pianista, hindi niya mahanap yung key ni Pastor Jericho. But when it comes to, pero nung naging anointed siya sa singing, sa worshiping, grabe ang ganda ng boses niya. So it's really true that if God called you, not because of your strength, not because your ability, not because of the way you speak, not because of your past, not because of what you've done, not because of your sin, but because of what can He do to your life. Sa kung anong kaya niyang gawin sa buhay mo. So next po. Ayan. Identity is the key to receive the promises of the Lord. So, prinamis ni Lord kay Gideon that he will help him, and he will crush the Midianites as easy as if they were only one man. So, minsan, 'di ba? We say the anak tayo ni Lord, but bakit ang hirap sa provision? Bakit ang hirap mong tanggapin yung mga promises ni Lord? Bakit ang hirap mong parang ang hirap mong manghingi kay Lord? Because you are lack in identity. Minsan kasi pag nagpe-pray tayo, I'm a warrior of the Lord. I am rich. God provide for me. I'm strong. Pero pag tapos ng prayer, tinanong ka ng mga tao. Ay, sinabi ng mga tao sa'yo, you are broke. Tapos sasabihin mo, o nga no, wala talaga akong pera. Diba? Pagkatapos ng prayer, tas yun yung sasabihin mo. And sometimes, because of what the enemy says, yun yung papaniwalaan mo. Sinabi ng kaaway sa'yo na, ang hina-hina mo naman. O nga, ang hina ko eh. Sinabi ng kaaway sa'yo, hindi ka na magkakapera. O nga, hindi na ako magkakapera. Sinabi ng kaaway sa'yo na you are foolish, na that you're not going to have that victory. Tapos papaniwalaan mo naman na hindi na talaga ako magkakaroon ng victory. I will not have that breakthrough. Come on, guys. So yung mga taong ganito, I will raise my hand. And that's the thing na tinuro sa akin ni Lord ngayong week, na bakit ka nagkakasala? It is because you pinapaniwalaan mo kung ano yung sinasabi ng kaaway sa'yo. Di ba nagmumura ka noon, magmura ka ngayon, nagmura ka. Di ba naninigarilyo ka noon, manigarilyo ka ngayon, nanigarilyo ka. Di ba nanonood ka ng porn noon, manood ka nga ulit ngayon, nanood ka.
'Di ba naninigaw ka noon? Manigaw ka ngayon, nanigaw ka. And nawawalan yung identity natin. So your identity is the key to receive the promises of the Lord. As a child of God, as a heir of God, you will receive the promises of the Lord. If you know you are a child of God, kung alam mo yung katayuan mo as anak ni Lord, you will know and you will receive. You will know the promises of God and you will receive the promises of God. So, dito kasi sa part na to, sinasabi ni Gideon na, if you are pleased with me, give me some proof that you are really the Lord. And sometimes ganyan tayo na, Lord, kung ikaw talaga yung nangungusap sa akin, sige nga, pakita mo nga, Lord, na ikaw yung nangungusap sa akin. You don't have that confidence to the Lord. And it's because you don't know your identity. So, to wrap up all things, know your identity to the Lord, not to the people that around you, that surround you. To the Lord. 'Di ba? Kasi minsan, for example, some sinasabi na you are you are evangelist. Yes, it's good. Oo, good na sinasabi nila evangelist ka. Pero ano ba talaga yung calling ni Lord sa'yo? Ano ba yung binigay na identity sa'yo ni Lord? And you must know the voice of the Lord. You must know the voice of your Father. Your identity is so important. Your identity, because without your identity, you are lost. Without your identity, you cannot be victorious. Without your identity, you cannot be someone na pwedeng gamitin ni Lord. Without your identity, you are lost. Because, ayun nga, if hindi minomold ni Lord yung identity mo, ngayon, you cannot, parang hindi mo kayang mag-lead ng ibang tao. Because, you know what guys, when God teaching me how to discipline myself, especially ang hina-hina ko sa fasting. Alam niyo yun, God will command you na magpa-fasting, pero umaga pa lang, sarap na ng ulam. Magluluto si mama ng hotdog, tocino, may itlog, tapos fried rice na may bawang. And apakasarap, 'di ba? So, ngayon no, yung sa time pa lang noon, natatapilok na ako. Sa time pa lang yun, nadapa na ako because kumain ako. So, I'm so weak in fasting. And then, sabi ni Lord, you need to discipline yourself. So, I discipline myself. Ayan, nagkukulong ako dun sa ibang bahay. Kasi, may bahay na hindi tinitirahan na katabi ng bahay namin. So, umaga pa lang nandun ako. Nagkukulong ako dun para hindi ako matempt. And there are times na I needed to parang salo sa kanila. But I just drink water. Tapos ayun, nakikipagkwentuhan sa kanila. So God is molding your identity right now. God is molding you right now. Because if you cannot discipline or pag hindi ka nagpa-mold sa iba sa Diyos, how can you mold other people? 'Di ba? Sa discipline, paano mo madidisiplina ang ibang tao kung hindi mo kayang i-discipline yung sarili mo? So, identity is so important to us. So important that it will become our ID kay Lord. It will become our identification in the kingdom of the Lord. Na kung wala kang identity, you cannot enter the kingdom of God. Amen. So, ayan lang naman po ang share ko po sa inyo ngayon. Ayan. Okay. Let's close this prayer with closing prayer.
And so, Heavenly Father, we thank you so much for this day. Thank you so much for your word right now, Father God, that we may know our identity to you, Father God. That we may know, Panginoon, kung sino kami sa harapan mo, kung sino kami na tinawag mo, kung sino kami, Panginoon, sa mga works na pinapagawa mo sa amin, Father God. That sino kami as a child, as your child, Panginoon, as a minister, Panginoon. And Lord, let it be, Father God, that we may know our identity to you, Father God, not in the, in the, or what other people say to us, Panginoon. Kung ano, kung hindi yung kung anong sasabihin ng ibang tao, sino kami, Father God, but our identity is always dependent on you, Panginoon. And Lord, let it be, Father God, as we walk, Panginoon, through your presence, Panginoon, through you, Panginoon, we walk with you, Panginoon. Lord, let it be, Father God, na magkasingwangis tayo, Panginoon. Lord, let it be, Father God, na mas maging magkamukha tayo, Father God. And Lord, let it be, Father God, open our heart, Panginoon, that we may we know your mind, Panginoon. And Lord, we thank you so much, Panginoon, for all you've done, Panginoon, for us, Panginoon, na inaamin po namin ngayon, Panginoon, na hindi kami makakagawa ng anuman, that we cannot do anything without your presence and without you in our life, Father. And we glorify you, Panginoon. We exalted you in high adoration, Panginoon. For you alone, every praise, Panginoon, every worship that we will do, Panginoon, in every action, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hello po. Nandyan pa ba po kayo? Pakika-heart po kung meron. Si Pastor Carl na lang meron. Ayan. So, you can have your time to reflect. So, sino po ang gustong mag-reflect? Sorry guys, mabilis akong mapaos. Narag na ang aking bot. Ayan. So, sino pong gustong mag-reflect? So, you can raise your hand via this limit, or you can open your mic, or magtatawag ako sa ayot sa gusto niyo. Nayan? Nayan? Nandyan ka po ba? Nayan? Nakita ko po yung heart mo kanina, Nayan. Kaya wag ka pong magtago dyan. Nayan, nakita ko po yung heart mo kanina. Okay. Hintayin natin si Nanay Ann. Amen. Praise God. Ate Milty, salamat po. No? Sayang yung biglang umiyak pa yan. Praise the Lord. Sayang po yung oras natin. No? Nagpapasalamat ako sa message tonight. Amen. Kasi napakalinaw ng latag kahit ano. Yung first, di ba, mararamdaman mo kinakabahan si ate. Yung parang ganun. Andun yung latag niya na malinaw. And natutuwa po ako sa simple. Alam niyo yun yung simpleng payak na sometimes hindi mo naman kailangan palalimin yung mensahe, di ba? Kasi mas maganda yung maunawaan nung nakikinig. Yung maabot nila, di ba? Maabot nila yung mensahe na kahit sa mababaw na explanation, hindi mo naman kailangan sobrang idig talaga na ano po, na abot ba? Abot po ng bawat isa. Ang ganda ng latag niya kasi simple lang, payak lang. Alam niyo po yun? Yung ganun na mensahe na ang linaw-linaw niya. Para sa akin po ang linaw, oo nga, di ba? Oo naman. Talagang totoo naman yung sinasabi niya. Sa bawat point na inilatag niya po, sa bawat mula sa simula, di ba? Totoo yun na ang simple lang naman. Oo nga, kung wala kang ID, hindi ka kilala, 'di ba? Hindi parang gano'n din sa atin. Kung di mo kilala yung identity mo sa langit, 'di ba po? Paano ka magiging even dito sa mundo, kung wala kang passport ng Pilipinas, paano ka mare-recognize that you're Filipino? 'Di ba? Kung wala akong passport, wala akong green card ng US, how they don't recognize me.
mawawalan din ako ng karapatan o ng rights sa mga bagay na pwede kong i-claim, 'di ba? O maging witness ako sa meron ako, 'di ba? For example, dito sa US, 'di ba, may karapatan ako mag-claim ng mga educational na ano na pribilehiyo, 'di ba, ng mga anak ko. Karapatan ko 'yon sa tax, 'di ba? Sa mga alam niyo 'yon, yung mga bagay na pwedeng benepisyo para sa'yo. Kaya hindi ano, napakalabo para sa isang tao na ma-claim mo lahat ng benepisyo na nilaan ng Diyos para sa'yo, eh. Nakalaan 'yun para sa bawat isa sa atin. Alam niyo 'yun? Hindi siya tinatago ng Diyos, hindi siya sinasarili ng Panginoong Diyos. Nakalaan siya para sa'yo, para makilala mo siya, para tanggapin mo 'to because we are recipient. Alam mo 'yun, kumbaga sa pinadala ng pera, receive ka, nagre-receive ka, pero kung hindi mo alam yung identity mo, how? 'Di ba? Paano mo maki-claim? 'Di ba sometimes alam niyo nakakatuwa. Sometimes yung ibang tao kini-claim mo yung healing mo. Pero bakit 'di ba bakit ano, bakit parang palagi na lang gano'n? 'Di ba parang gano'n, parang hindi naman makita. 'Di ba katulad ng sabi nga ni Ate Milty kanina, sinasamba mo yung Diyos na nagpapagaling, sinasabi mo nagpapagaling, pero bakit hindi mag-manifest sa'yo? 'Di ba na parang sinasabi lang ng bibig mo, pero hindi makita sa'yo na nagma-manifest yung healing. Baka there's something wrong sa atin na hindi natin kilala yung identity pa natin. Alam niyo yun, na baka sinasabi lang ng bibig mo na kilala mo siya, pero hindi mo, alam niyo yun, hindi natin ma-achieve yung surrendering na gusto ng Panginoon sa atin. Kasi naniniwala po ako na there is talaga, hindi siya ipagdadamot ng Panginoon kung buong-buong surrender tayo eh. Marami tayong pwedeng magawa. Biruin mo yung tawagin kang ambassador pag kilala mo yung identity mo. Alam niyo ba kung anong trabaho ng ambassador? 'Di ba? They are representative ng bansa. Alam niyo yun, yung parang representative ka na tumatayo ka sa isang embahada. Ganun siya eh. Ganun ka kaastig. Alam niyo po yan, ganun ka katibay yung iyong posisyon pag sinabing ambassador ka. Tapos pag sinabing tagapagmana ka, di ba yung nga yung kiniklaim mo, yung inherit ng mga pamilya mo, ng magulang mo, hindi pwedeng kunin ng pinsan mo pag nakapangalan sa'yo. Alam niyo po yun, yung gaano siya katatag. 'Di ba? Kaya napakahalaga na inaalam natin yung pinagmulan. Totoo yun eh, wala kang identity kung wala kang pinagmulan. 'Di ba? Hindi mo maka-claim yung healing kung hindi mo alam yung nag-produce ng healing. Hindi mo maki-claim yung salvation kung hindi mo alam kung sino yung salvation. Hindi mo maki-claim yung deliverance kung hindi mo kilala yung deliverer. Amen? So, praise God po kasi patuloy tayong pina-process ng Diyos, patuloy tayong pinapalalim. Nawa po maging totoong rooted tayo. Bawat isa sa atin maging totoong alam. Alam mo yun, hindi ka lang pretender na alam mo lang. 'Di ba yung totoo yun eh, nagtuturo kang deliverance pero nakapag-deliver ka na ba? Yung ganun, nasa deliverance ministry ka, tapos hindi wala kang power ng deliverance. Alam niyo po yun, yung bakit? Dapat nagko-question tayo doon. Dapat hinihingi natin yan. Dapat, alam mo yun, hindi ka papayag na hindi mo matanggap yung ano na yun, yung benepisyo na yun ng Diyos. Kasi may identity ka eh. Di ba? May pagkakakilanlan ka. Dapat nakaklaim mo yun. Totoong kiniklaim mo yun. Dapat nakakapag-deliver ka. Dapat nakakahil ka. Dapat umaapak ka ng evil, ng demonic, ng satanic. Di ba? Dapat tinatapakan mo yun. Kasi yun yung identity mo. 'Di ba? But the thing is, do you truly know, 'di ba? Alam ba talaga natin yung identity natin? Kilala ba talaga natin yung karapatan natin? Kasi minsan mas alam lang natin yung batas ng pangmundo, 'di ba? Pero pagdating sa spiritual, ano tayo, empty. Marami tayong sinasabi pero we're empty. Amen. Wag sana po tayong ganun, no? Maging Kristiyanong wais tayo na kung benepisyo natin 'to, then we have to claim it, 'di ba? We have to activate it. We have to take it, 'di ba? Take it by force, sabi nga eh. Sabi nga ni prophet eh, take it by force. 'Di ba po? Dapat kasi alam mo na right mo 'yun eh. Kung alam mo na ikaw ay anak,
'Di ba? Inheritance ko yun. Akin yun. I have the right. 'Di ba po? Kaya purihin ng Panginoon. Salamat po, Ate Milty, sa ano po, sa mensahe ngayong araw na 'to. And patuloy na nire-remind yung bawat isa. Sometimes kasi ang sakit, 'di ba, ng mga nakakalimot is paalala. Alam niyo po, kahit saan tayo dumating, kahit saan tayo pumunta, kahit saan tayo dalin ng Panginoon, napakahalaga na dala-dala mo yung identity mo. Katulad kung paanong dala ko yung aking pagka-Pilipino, kahit saan ako magpunta, di ba? Pilipino pa rin ako. Ganon din sa anak ng Diyos. Kahit saan tayo magpunta, huwag mong kakalimutan identity mo. Kasi hindi mo magagamit yung benepisyo, 'di ba? Yung kapangyarihan kapag yun yung nakalimutan mo. Magbabak ka ulit doon sa identity kung saan nanggaling yung source na yon. Kasi pag hindi mo nakalala na yung source na yun is galing sa kanya, 'di ba po? Baka nasa self-righteousness ka na. Amen. Kaya mahalaga. Mahalaga kilalanin mo pa rin kung saan nagmula yun, kung saan ka galing, 'di ba? Kung ano yung kinakatawan mo dito sa mundong ito. Amen. Kaya purihin po ang Panginoon and to God be all the glory. Salamat po Ate Milty and God bless po sa bawat isa. And guys, sino pa po may di talaga kita titigilan. Hi, praise God. Grabe. So, talaga, hallelujah. Ayun po, na-bless po ako ngayong gabi. And na-remind po ako sa dating, kung kailan po ako naka-encounter sa Lord. Nung time na yun, yung kanina yung tanong mo po, na ano yung, paano mo na-encounter, ano yung parang unang nag-ano sa akin dati is love. Kasi, nung time na yun, yung, ah, yung nag-a-attempt ako na mag-end ng life ko nung time na yun na broken hearted. Tapos, ah, yung sa 700 Club Asia lang na narinig ko na, kapatid, saan ka man ngayon, nag-iisa ka man, ano man yung ginagawa mo, huwag kang mag-alala, kasama mo si Jesus Christ. Doon po ako nag-start na-encounter ko po si Lord, and sobrang doon ko po, iyak po ako ng iyak na, dahil dati hindi ko alam na gano'n magmahal si Lord, gano'n magmahal si Jesus Christ. Tinaya niya yung buhay niya para sa ating lahat. Na-remind po ako na yun yung identity po natin, napakahalaga po. Kahit po yung katulad nga ng pinagmulan, like yan, na-remind din ako na hindi i-claim, like po sa anak ko din, hindi niya maki-claim na na anak siya ng daddy niya kung wala po siyang hindi niya po dala yung identity niya po, or ah, yung ano niya, yung apelyido niya po, yun po. And grabe, sobrang napakahalaga po, and na-take note ko din na yung pinakamahalaga sa identity ko po is yung, alam ko yung identity ko in Christ po. Kasi nung dati, yun nga po yung hindi ko pa alam, sobrang mahirap po, yung labo-labo po, hindi ko alam kung saan ako kakapit, hindi ko alam na meron palang isang Diyos na nagmamahal sa akin, despite po ng mga pinagdadaanan ko po sa buhay. Never niya ako iniwan, and ayun, parang ire-reject man ng buong mundo, parang gano'n yung nararamdaman ko yung that time. Pero nung nalaman ko na nandiyan si Jesus na nagmamahal po sa akin, dun dun ko po do'n pa ako nag-start na, ah, sobrang mahalaga, hindi lang yung identity ko dito sa mundo nating lahat, kundi yung pinakamahalaga kung anong identity natin sa Lord po, ayun. And ayun lang, thank you po. Sorry, pasensya na. God bless po and shalom. Thank you sa pag-share sa gabi nito. God bless. Ayan. Sino pa po? And you can raise your hand via this Gmeet po, or you can eventually open your mic and start to share your reflection. Okay. So kung wala na po, ano na po ba? Sure na yan?
Sure na yan po. Kung wala na po, you can leave this Gmeet link. Ayan, si ate, si Nanay Selena Francisco. Amen. Magdala lang Your, ako ng maiksi. Sa akin, nung makilala ko rin ang Panginoon, yung pumasok din sa akin na verse ay, For God so loved the world. Pero ako tong hindi marunong magpatawad sa aking tao nung hindi ko pa kilala yung Panginoon ay wala talaga akong forgiveness, wala talaga akong pagmamahal kasi ang puso ko ay puro galit ang laman niyan. Pero thank you Lord nung nakilala ko ang Panginoon, yan, nagkaroon ako ng identity sa Kanya, kung paano ako sumunod, kung paano po siya makilala na minahal niya muna ako bago ko siya minahal. Ayun, nagkaroon ako ng tunay na pagsuko kasi yung hindi ko naranasan dati. Nagkaroon ako ng peace of mind, nagkaroon ako ng kapanatagan. Mapayapa pala ang buhay mo pagka nakasunod ka na sa Panginoon. Pag siya yung kinikilala mong tagapagligtas mo, na siya yung kinikilala mong all-in-one mo. Alam mo yun, nagkaroon ka ng kapayapaan na kaya mo palang magmahal, na kaya mo palang umibig sa mga taong hindi ka ibig-ibig. Kaya mo palang magpatawad, kaya mo pala i-let go yung lahat ng sakit. Kaya mo pala bitawan. So, yun din ang sa akin. At dinidiinan kanina yung identity natin sa Panginoon. So, kailangan lang yun ang inaano sa akin na follow me. Na magkaroon tayo ng identity. Yun nga, sinasabi na baka naman naubos na natin lahat ang Gmeet kakapasok. Tapos hindi pa rin nakikita sa buhay natin. Kaya, ayun, glory to God. Ayun lang, lumiwanag din tayo sa iba at matutunan natin kung anong identity natin sa Panginoon na kailangan sumunod, magmahal, ayan, pag-ibig na ipinagkaloob ng Panginoon sa bawat isa. Yun po ang aking natutunan. Glory to God. ayan, maraming salamat po, Nanay Selena. And po at si Fabrian, Nanay Fabrian. Oh, ay, paano po i-pronounce yung name niyo po? Amen. Pabrain po. Fabrian. Ayan, sorry po. Amen. Napakaganda pong ng inyong mensahe. Nagpapasalamat po ako kung gaano ako ka-bless kasi sobra-sobra yung diin sa identity natin. Napapangiti ako kasi grabe yung katigasan ng ulo ko. Ilang years na ba ako sa pagiging born again, but God is good. Sobrang tigas ng ulo ko. Oo, kinikilala ko ang Panginoon na ating Panginoon. But hindi pala ako totoong nananampalataya. Pero kinikilala ko siyang tagapagligtas. Kinikilala ko siyang Diyos. Pero I don't have any deeper intimate relationship with the God. Before yan ha, linawin natin. Pero nung tinawag ulit ako ng Diyos, nakalimutan ko kasi yung tinawag niya tayong anak. Binigyan niya tayo ng karapatan tawaging anak. Doon ko na-realize na hindi pa huli. I was repent, accept, and acknowledge. Hingi ng repent. Masarap palang mabuhay na alam mo yung identity mo. Na dala-dala mo to hanggang ikaw ay nabubuhay. Maraming mang pagsubok na darating sa'yo. Ya-allowed yun eh. Ya-allowed sa atin. Pero still, we are the child of God. We are the child of God.
na kailangan ko lang i-accept. Nagdadasal ako doon. God, gamitin mo ko. To be honest, tumatayo na ako ng pulpit. Nag-preach na ako. But still, I have a pride. Kaya ko to. Di na ako nakikinig sa nanay ko. Tigas ang ulo ko. But masakit na yung ulo ng nanay ko. Tinatawanan ko na ngayon kasi tinatawanan ko siya kasi totoo na. Pero masakit para sa nanay ko. But thank you. I was thankful to our God na ipapa-realize niya kung sino ka. Kung sino yung mga taong nasa paligid. Because yun ang gusto ng Diyos para malaman mo yung identity mo bilang isang tunay na anak ng Diyos. Kailangan kang mapalo. Kaya, glory to God. Sabi nga sa sa 1 John 3:1, sabi niya, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa ating Ama. Amen. Hallelujah. Sa ating Ama. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos at yan ang totoo. Kahit balik-balik na rin man natin, we are child of God. Yun yung natututunan ko. To listen, magpapalo or magpa-align ulit o magkaroon ng submission sa hindi lang sa tatay, hindi lang natin sa spiritual mother natin, kundi magkaroon tayong tunay ng submission kay Lord God. Kasi siya yung mag-aayos. And then, ipaprocess. Ipipreserve ako kung kailan yun. And I was thankful na kahit sang dako man ako napunta, nakadiliman, there are always light. Kung paano niya ulit akong hinango sa kadiliman na yun. Because anak ako ng Diyos. At dinideclare ko yun. Wala nang makakaagaw sa akin. Thank you po. God bless. Sa kanya ang pinakamataas na papurit pagsamba. Amen po. And maraming salamat po. And so, sino pa po? And you may now own the spot, Pastor Carl. Grabe naman yun. May pag ganun pa talaga. Share ko lang din yung pinaka natutunan ko to this topic, no. So malinaw naman po ba? Tama may yung hugis-hugis ng electric na yung naririnig. So anyways, napakahalaga ng topic na yung ngayong gabi nito. Because it's all about the identity, na which is totoo. Pag wala ka kasing identity, hindi ka makakapasok dun sa establishment, Like for example, without an ID, katulad na lang ng team building. I was remember nung nag-team building na yung room na gamit namin, which is meron siyang key card. So that is an identification na without that identification, you cannot enter the room or you cannot enter a place. So ganun din sa bawat isa sa atin, may mga rankings kasi tayo sa heaven eh. Bawat isa sa atin, we have different rankings in heaven. Some are in the front, some are in the middle, some are in the last, but it doesn't mean you are in the last, you are loser or something like that. So every one of us, we have key card. Pero yung mga key card na yun, there is limitation, there is boundaries, and there is kumbaga lahat ng bagay na yun is makikita natin dun sa identification. Some of us binigyan tayo ng 10 lang, some of us binigyan tayo ng 5 lang, some of us binigyan tayo ng 100 lang. Pero hindi natin pwedeng i-exceed yung capacity nun. Like for example, 1 key card doesn't mean you have 1 key card
eh pwede mo na siyang gamitin sa lahat ng room. So every room, there, there, there will be key cards na gagamitin natin. So in that identity, alam niyo po ba na every moments na nangyayari sa buhay natin, every season na nangyayari sa buhay niyo, is tina-transform yung key card na yun para makapag-enter ka dun sa panibagong season or sa panibagong area ng buhay mo or panibagong life na ibinigay sa atin ng Panginoon. No, kaya kung nakikita mo ngayon na yung buhay mo madrama pa rin, 'di ba? Eh wag ka mag-stay diyan sa area na yan kung saan puro drama yung buhay mo, 'di ba? I was remember yung testimony kanina ni Ate Milty, no? Na before, lagi nag-aaway sa kanila to the point na halos araw-araw. Yun yung testimony na binibigay niya sa akin, 'di ba? Minsan na-stress na rin ako kasi imagine mo parang sabi niya, "Pastor, parang ayoko nang umuwi sa amin." Sabi ko, "Di wag kang umuwi." 'Di ba? Parang like gano'n. Pero in that season, alam mo 'yun, in-extend siya ng Panginoon, in-expand siya ni Lord at binuksan ni Lord yung panibagong key card ng buhay niya. Which is yung buhay na alam mo yung pag-uwi niya, 'di ba sabi nga kanina may sinangag pa, tapos meron pang hotdog, sana all. 'Di ba may tagapagluto ng sinangag, hotdog at itlog, 'di ba? Every morning, 'di ba? So, that is another season ano ng buhay natin. Kaya nakikita ko lang din na ang ganda nung word ng Lord na ibinigay ngayong gabing ito kasi it reminds everyone of us of our identity. Ano, na don't go beyond kung hanggang saan lang yung boundary or limit na ibinigay ni Lord. Hindi ka pwedeng sumobra ng sumobrang OA, sumobrang confident. Kailangan yung confidence level mo sakto lang, 'di ba? Katulad nga nung na-share ni Sis Beb kanina, 'di ba? Na kinukuwento mo, chini-chika mo, ini-speak out mo na, "Oh, alam mo I can do deliverance," pero in reality hindi mo siya kayang gawin, 'no? At hindi siya magiging tugma do'n sa identity, 'di ba? Pinapakita mo 'yung sa ID mo manager ka, pero pang-crew ka lang pala, 'di ba? Pinapakita mo do'n sa ID mo you are inspector, pero ikaw pa pala 'yung i-inspect. Nage-gets ninyo? So, ikaw ay sinasabi mo dun ay security guard ka, pero ang totoo nun is ano, parking guard ka pala. Ano, yun yung nakalagay sa identification mo. So, we cannot fool God. Sabi nga ng Panginoon sa Bible na there is no favoritism, 'di ba? Hindi natin kayang lokohin or linlangin ng Panginoon. Sinispeak natin na, "Oh, I can see vision," pero wala naman sa identification mo, yung vision na yan, wala, para ka lang nagbisyo. Ano, kung sinet ka ng Panginoon in deliverance, makikita naman yan sa action ng buhay mo. Hindi mo kailangan magpaka-OA sa testimony na, the Lord says this, the Bible says this, ano mo nyo, kung mga ano, may pagkadaan ko pala, may tumumba na kagad, mga ganun. Hindi natin kailangan OA-yan yung lahat ng bagay kasi makikita yan sa buhay natin eh. Kahit i-showcase nyo pa sa akin na ikaw ay nakapastoral, 'di ba? Yan nga yung sinasabi ko palagi. Sa 7 years ng paglilingkod ko kay Lord, marami nang degrade sa akin. Alam mo, Pastor Carl, I am a professor, I am this, I am that. O saan sila pinulot ngayon? Pagiging professor kuno nila. Pagiging ano nila, pagiging great men of God daw. 'Di ba? Walang grupo, tiniwalag ng church, 'di ba? Yung iba, may church naman pero binagsak ng Panginoon. 'Di ba? Kasi makikita sa atin, hindi ko naman kailangang iyabang yung identity meron ako eh. Kasi kayo naman mismo yung makakakita ng identity na yon, 'di ba? Kumbaga katulad na lang nung nag-serve tayo sa Revival Manila, hindi naman kailangan laging titingnan or i-showcase mo yung ID mo na staff ka, na ikaw ay usher, ano, it can see in your action kung ikaw ay totoong usher, di nag-a-usher ka. Kung totoong nasa leadership ka, di nasa leaders ka. Ano, so kaya mahalaga yung matututunan or natutunan natin ngayong gabi. It reminds everyone of us of our identity. Hindi natin kailangan lokohin yung sarili natin at yung ibang tao. Ano, let's be a light. Ano, kung ano yung action na ipinapakita natin. That is the identity that we have. Kung ikaw ay masyadong OA sa lahat ng nangyayari sa buhay mo ngayon, pabebe ka ngayon, wala. Yan yung identity na meron ka. 'Di ba? And ang magiging question ng mga tao sa iyo, yan ba yung may Lord, 'di ba? Na yan ba yung may Panginoon? Bakit ganyan ka? Akala ko ba Christian ka? Bakit ano?
Bakit parang ang dali-dali mo namang bumagsak? Akala ko ba naalala ko yung testimony ni Kuya Yo before I end na dati, winarningan ko siya and then sabi pa niya nun, alam mo pastor, alam mo Kuya Dave, I am a demon slayer. Sabi niya ganun, I am a demon slayer. Dumating yung struggle ng buhay niya. Sabi ko sa kanya, tinatawanan ko siya. Tapos gagalit siya sa akin. Alam mo Kuya Dave, 50-50 na yung tatay ko, tapos tinatawanan mo pa ako. Sabi ko, hindi ako natatawa dahil 50-50 yung tatay mo. Natatawa ako sa'yo. Kasi sinasabi mo, demon slayer ka. Pero look at yourself today. Parang ikaw yung ini-slay ng kaaway. So, asa na yung demon slayer na sinasabi mo? Ipakita mo ngayon. Ngayon mo yan dapat ipakita. Ngayon mo dapat i-showcase yung identity mo kung ano, sino ka, ano ka, tinawag ng Panginoon. Diba? If you are truly called for deliverance, then ipakita mo siya if there is somebody you see na in bondage. Kung ikaw ay totoong prophetic, pakita mo ngayon in times of needs na ikaw ay prophetic that can show or that can see the needs of the people. Ano, that is our identity or that is the identity that God given to us. Kaya nakaka-amaze itong identity na ito. Kasi nung nag-start pa lang ako ng ministry, naalala ko yun, may nagsabi sa akin nun eh. Kasi ako yung tipo ng tao na sabi ko nun kay Lord, i-reveal mo na lahat ng mga masamang ginagawa ko or lahat ng mga hindi mo gustong ginagawa ko. Hanggang sa dumating yung time na nireveal yun ng Panginoon, no, inayos ako ng Lord. And then suddenly, alam niyo po yun, there is a one vision na sinabi sa akin yung leader ko dati na, sabi niya nun, Kuya Dave, alam mo, nakita kita na nung una hubad na hubad ka. As in, wala ulo hanggang paa. Tapos ikalawa, may nakita akong lumulutang na damit na puti. At sinuot yun sa'yo ng Panginoon. So meaning to say, you are a change creation. Ano po, and doon nag-start yung thoughts ko na sabi ko, Lord, hindi ako naniniwala. Pero binigyan ako ng word ng Lord Revelation. Sa book of Revelation chapter 3 verse 20 if I'm not mistaken. Sabi doon na sino man dinamitan ko ng puti, kailanman hindi na mabubura ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Sabi ko, Lord, ibig sabihin noon, kung hindi na mabubura yung yung pangalan ko sa aklat ng buhay, ibig sabihin may identity na po pala ako. May ID na ako. Kasi kasama na ako doon sa last will eh. Nandun na tayo eh. Sa book of life, yun na yung last will ng Panginoon. Na yung mga anak niya, nandun yung pangalan. Hindi pwedeng wala kang mana. Hindi pwedeng hindi ka makakapag-inherit. Eh, wala kang ID. Wala kang identification. Makaharangin ka doon ng anghel na nandun sa may aklat ng buhay. Sino ka? Hindi kita nakikilala. Tapon yan doon sa nagbabagang apoy ng impyerno. Diba? At doon sa moment na yun, sabi ko, Lord, kung ako ay may identity na, kung ako ay nakasulat ang ngalan ko sa aklat ng buhay, sabi ko, Lord, hindi ako basta-basta. Kung powerful kang Panginoon, powerful din ako. Kung kaya mo magpagaling, kaya ko rin. Kung kaya mo mag-deliverance, magagawa ko yun. Sa tulong mo, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ko. Not my might nor my power, but the Spirit of the Lord in my life. So that is an identity. Alam niyo po, hindi po porket tayo ay nag-sinner's prayer na, eh, nandun na yung ngalan natin sa aklat ng buhay. Ang kailangan natin ditong maging, ano yung identity mo bilang ikaw yung anak ng Panginoon. Kapag ba nakita ko si Milty, ang makikita ko ba yung identity niya kay Kristo o yung lumang siya? Kapag ba nakita ko si Sis Beb, ang makikita ko ba ay yung bagong Beverly? Diba? Yun yung verse natin kanina eh. 2 Corinthians 5:17. Diba? That is the new identity. Makikita ko ba ito sa kanya? O pag nakita ko siya, dati bungangera yan. Hanggang ngayon naman, bungangera pa din. Naging Kristiyano na lahat, bungangera pa din. Di ba? So, anong bago? Anong naging change doon? Di ba? Katulad nung nagtatestify ko na sa inyo na before magagalit din talaga ako tapos mapride ako. Gusto ko lagi akong panalo, hindi ako magpapatalo kahit sino ka pa. At pinakamataas pa ang katungkulan mo sa akin, wala akong pakialam. Pero you know what, people of God, yung identity niya yung binago yun ng Panginoon. Yung dating mainitin ng ulo, ngayon, sumasakit yung ulo dun sa mga katulad kong dati. Ano, na matitigas ang ulo. Hindi lang ulo, pati muka. Titigas din yung muka. Mga ganon. Ano po. Tapos dati, naaasar ako kapag paulit-ulit. Tapos alam mo yon, parang change ako ng Panginoon na sabi ko, Lord, ganito pala yung feeling ng mga taong pinaulit-ulit ko ng tinanong. Tapos yun at yun, parang wala naman akong binabago. Diba? Sabi ko dati, Lord, ganito ako eh, paulit-ulit, ayoko ng
Ayoko nang paulit-ulit sa akin. Gusto ko pag tinuro ko, tapos na yun. Diba, wala nang next pa. Pero alam niyo yun, na-realize ko na kay Lord na ako. Sabi ko, Lord, sa harapan mo pala, katulad din pala ako nila. Buti nga, Lord, di ka naiinis sa akin. Buti nga, hindi mo ako hinambalos eh, no? Eh, laki pa naman ng kamay ng Panginoon. Eh, di ba kakawawa, durog mo ka ako noon, mga ganun. Di ba? So, doon natin makikita na, okay, this is a change identity, this is a change identity of this person. Nabago na yung identity mo eh. Diba, binago ka na ng Panginoon. Yun na yung nakasulat doon. Na yung Carl na nakilala mo ngayon ay iba yung identity. Hindi na siya yung katulad ng dati na kapag sinabi ko na sa'yo, dapat alam mo na yan. Hindi na pwedeng uulitin ko pa yan. 'Di ba? Kasi yung understanding ko dati nung one word is enough for a wise man. Sabi ko kung paulit-ulit ka, pajulit-julit ka, sabi ko hindi ka wise. You are foolish. Kasi one word is enough for a wise man. Kasi yun yung tinatak sa amin ng teacher namin dati. One word is enough for a wise man. So, paulit-ulit, you are not wise. Alam mo yun? Kung humingi ka ng advice, pero hindi mo namang ginawa. Narinig ko rin yung sinabi ni Ate Milty kanina. Diba, paulit-ulit ka na nagtanong, paulit-ulit ka nang nag-ask, pero hindi ka naman naniniwala. So, what identity you can be? Para kang pumunta ng administration na sabi mo, pahingi nga po ako ng ID ng school ninyo, STI. Pero ipinipilit mo na ikaw ay taga-PUP. Diba? How can it be an identification of STI become a PUP students? Diba? So, it is a wrong thing or wrong turn. Kaya, one thing that I realized today is walk on the identity that God given sa inyo. Hindi nyo pwedeng hindi pwedeng maging foolish ka. Hindi pwedeng lakaran mo yung pagiging propeta kahit hindi ka naman doon tinawag. Hindi mo pwedeng lakaran yung healing and deliverance kung hindi ka naman doon tinawag ni Lord. Walk the talk. Lakaran mo kung ano yung pinapalakaran sa iyo ng Panginoon. Lakaran mo kung ano yung place na pinapalakaran sa iyo ng Panginoon. Huwag mong hayaan na yung identity na yun ay huwag mong hayaan na yung identity na yun is magbago or ma-change. Huwag mong hayaan na yung identity na yun is maagaw ng iba or masira. Because it is your identity today. Kaya kung ano man yung identity binigay sa atin ng Lord, ingatan nyo yan. Huwag nyong hayaan na masira yan. Huwag nyong hayaan na mawasak yan. Because the enemy's work is not to make you sin. The enemy's work is to devour your identity, to remove you from that identity, to remove your name to that identity that God given to you. So, ayun lang guys. Thank you so much. So, sino pa po? Wala na po. Jimit Link. And maraming salamat po sa time nyo na pag-attend po even though it's already 12 in the midnight. And shalom po.